Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Tumayo po tayong lahat at sumali po tayo sa pambungad na awit. Jesus ang aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukhang ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po nakikilala sa taong makakulang. Jesus na aking kapatid, punuin ang iyong sabis. Ngunit ang iyong labis, nawain ka'y mapasa akin. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po makikilala sa taon na Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumunyo rin. Mga kapatid, nais nating maging tunay na mga alagad ni Kristo. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga pag-aalinlangang tahakin ang daan ng krus. Para sa aming kawalan ng panampalatayang ikaw ang krus ang dakilang tanda ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Para sa aming kakulangan na pag-asang tutulungan mo kaming harapin ang mga pagsubok sa buhay, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Para sa aming nandalamig na pag-ibig na siyang pumipigil sa aming tukdin ang mga utos ng Ama, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kawaan tayo makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa lahat. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway, upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong maaraw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambayahan ng inyong kapwa.
ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na hatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangat ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang pinapangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa inyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta sa Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga nagpapalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga lakal, pati mga baka at tupa.
Isinabog niya ang salapi ng mga nagpapalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang bibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lang sa loob lamang na 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem sa Jesus. Marami ang sumasampalataya sa Kanya na makita nila ang mga kababalaghang ginawa Niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila sa Jesus, sapagkat kilala Niya silang lahat. Hindi na kailangan may magsalita pa sa Kanya tungkol sa kanino man, sapagkat alam Niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw, magandang buhay. Nag-aalab ba ang ating mga puso? May mga apoy ba ang puso natin o ibang apoy? Tayo ba ay may galit? Ano ang galit natin? Dahil dito sa Ebanghelyo, nakakagulat ang ating narinig, ang galit ng ating Panginoong Hesus, na itinaboy niya ang mga baka, tupa, isinabog ang mga salapi na nagpapalit, at pinagtataob ang kanilang mga hapag, dahil huwag ninyong gawin palengke ang bahay ng aking ama. Ito ang nagpapakita na ang galit ng ating Panginoon ay hindi upang sirain ang tao, ang mundo. Ito ay galit sa pagmamahal, katulad ng magulang na pag makita ang kanilang mga anak na gumagawa ng kasamaan, ito ay galit upang ituwid ng tama ang mali, upang ayusin ang buhay. Katulad ng ating panahon ng Kwaresma, itong panahon na tayo ay magbalik loob sa Diyos. Dahil sa araw-araw nakikita natin ang mga katiwalian, kasamaan sa ating buhay. Ginawa nating palengke. Anong ibig sabihin ng palengke? Na ang dami-dami nating ginagawa at ang Diyos ay hindi na higit sa lahat. Ito yung narinig natin sa unang pagbasa sa Exodo, na 10 kautusan ng Diyos, na ang pinakauna ay ang Diyos ang higit sa lahat. Walang iba maliban sa Diyos. Dahil siya ang tunay na Diyos. At kadalasan ang ating mundo, tayo sa ating lipunan, sa ating buhay, gumagawa tayo ng ating sariling Diyos. Kaya ito ang panahon upang magbalik loob sa Diyos. Nakita natin na ang galit ng ating Panginoon ay galit ng pagmamahal, disiplina, upang hindi tayo mapahamak kung tayo ay patuloy na gumawa ng pagkakamali. Kaya ang templo ay nilinis ng Panginoon. Bakit templo? Dahil ang templo ay ang banal na presensya ng Diyos. Ngunit ang templo sa Jerusalem ay hindi ginagamit upang dalihin ang mga tao palapit sa Diyos. Ito ay nagiging palengke, komersyo, sariling interes. Hindi na ang Diyos ang higit sa lahat. Tanungin natin ang ating sarili. Ang Diyos ba ang higit sa lahat sa ating paglilingkod
sa ating pagsunod sa Kanya o may sarili tayong interes. Kaya kailangan din nating hingin sa Panginoon na linisin ang Kanyang galit na naayon sa pagmamahal, na hingin natin na Panginoon, linisin mo ang aming kalooban upang ito ay mag-aalab ng apoy ang aming mga puso, magniningning ang iyong pag-ibig. Dahil ang mundo ngayon ay hindi na marunong umibig at magpatawad. Sa mga araw na ito, ating nakita sa telebisyon ang ating Santo Papa Francisco ay nandoon, dumadalaw sa bayan ng Iraq. Ito mapakita na kahit pa na may banta sa kanyang buhay, walang takot ang Santo Papa na dalawin ang bayan na ito na punong-puno ng paghihirap, pagmalasakit. Ang tugon ng Diyos sa ating kasamaan, sa ating kasalanan, ay hindi ang paghusga, hindi upang sirain ang mundo, ang tao, kung hindi upang ialay ang kanyang buhay. Kaya sinabi dito, ang mga Hudyo nagtanong sa kanya, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sinabi ng ating Panginoon, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Kahulugan dito, ang templo ang kaniyang sariling katawan. Handang mag-alay upang ibigay sa atin ang lunas, upang hilumin tayo, pagalingin sa ating pagkakamali, ituwid ang ating pagkakamali. Pag-alay ng buhay at ang bagong buhay, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon na ang buhay na walang hanggan kung tayo ay handang sumunod sa Kanya. Yon ang tugon ng Diyos sa kasamaan ng tao, ang pagpapasakit, ang pagkamatay at ang muling pagkabuhay, pag-alay ng kanyang buhay, paggawa ng mabuti, pagmalasakit, hindi ang paghihiganti, hindi ang parusa, kung hindi buhay na walang hanggan, kaloob ng Diyos. At ito ay libre. Ito ay kaloob na ibibigay niya kung tayo ay bukas na tumanggap dito. Dahil ang kasalanan ng tao, ang ating mga nakitang kasamaan sa ating paligid ay iskandalo sa mga mata ng Diyos. Sa ating sariling buhay, sa ating komunidad, sa ating mga simbahan, at sa ating lipunan, na nawala ng apoy ng pag-ibig, na patuloy na sinisira natin ang ating buhay, ang ating mundo, dahil sa kawalan ng apoy ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Ang ating Panginoon ay ang bagong templo, hindi na ang templo ng Jerusalem. Dahil ang templo ng Jerusalem punong-puno ng kasamaan. At si Kristo ang bagong templo dahil siya ang tunay na presensya ng Diyos. Ang kanyang pag-alay ng kanyang buhay. Siya ang ating kaligtasan, ang ating daan patungo sa Ama, ang katotohanan sa ating buhay, at ang buhay na walang hanggan. At kung si Jesus ay ang bagong templo, tayo ay templo ng Espiritu Santo. Kaya tinatanggap natin siya sa Eucharistia dahil nais ng Panginoon na siya ay mananahan sa atin. At kung tayo ay templo ng Espiritu Santo, kung nananahan ang Panginoon sa atin, tayo ay may pananagutan, may tungkulin upang magiging saksi ng Diyos ay buhay, ng tugon sa kasamaan ay hindi ang kasamaan.
Ang tugon ng kasamaan ay ang pag-alay ng buhay, ang tunay na pag-ibig, ang puso na nag-aalab ng apoy ng pag-ibig. At dito makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang krus sa gisag ng dakilang pag-ibig ni Kristo. Sa pamagitan ng kaniyang dugo, ng kaniyang buhay na inialay sa atin, tayo ay nailigtas. Nagkaroon tayo ng bagong buhay at ating makamit ang buhay na walang hanggan. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa naruunan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon gumulang pairito at hukom sa nangabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Panginoon ang ating mapagmahal na Diyos, ang ating mga hiling, na magtamo tayo ng lakas ng loob upang sundan si Kristo sa pagtahak sa daan ng krus. Ang ating sasambitin, amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masugid silang alagad na handang sundan si Kristo sa daan ng krus, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay lalong lumakas ang kanilang loob sa pagtalima sa mga utos ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maitaguyod nila ng buong tapang ang pagsusulong sa kalusugan ng tanan sa gitna ng COVID-19 pandemic at nang mapalakas nila ang loob ng mga nanghihina at natatakot, manalangin tayo sa Panginoon. Amang pagpatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa mga taong nagtalaga ng sarili sa paglilingkod sa panahon ng COVID-19 pandemic, upang gantimpalaan sila ng poong may kapal ng tunay na katatagan at dalisay na kaligayahan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang lumakas ang ating loob, labatahin ang lahat ng hirap, para matamo ang kaligayahan sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo kami. Ama naming mapagpala, isinugo mo sa amin ang banal na Espiritu ng kami maging masigasig sa pagtalima sa iyong mga utos at sa pagtahak sa daan ng krus na pinili na iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Diyos, tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalayaan.
Nagling katalima ko, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat kakaligtan ko. Manalangin tayo mga kapatid, upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong pangahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanganubangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghain upang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumanyi rin, Taas sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tumarapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa na iyong anak na minamahal, aming nalalaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katatayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel sa awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ganung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maghihandog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tagapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago talang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at ang kabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami ganap. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco aming Papa, ni Roberto aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Giyon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal ang Biring Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang kabiyak at ng mga apostol na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hingin natin sa Panginoon na naway mag-aalab ang ating mga puso ng pag-ibig at ibahagi natin ito sa ating kapwa sa pamagitan ng dasal ng kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi lang namin kaming adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na mapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang iyong panampalataya at huwag aming mapagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa
Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inayahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pagtuloy sa inyong, ngunit sa isa mo lamang ay gagaling na ako. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iniipon tayo sa pagmamahal ng ating Pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa. Ako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Lorenzo Ruiz de Manila at mga kasamang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na sa Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang mahandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin ang mapagpala mong kamay ang iyong malingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at pamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa panampalataya tulad nila, maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dingin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihingi namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kay makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Salamat sa Diyos.
sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili